Alright, good morning mga pare ko, no? So today may gagawin lang tayo, no? May lalakarin lang tayong importante sa may Dagupan, no? Sa may CSI Lucao Stadium. Sa mga nakakaalam dyan, no? Doon tayo papunta ngayon. May lalakarin lang. And then habang nasa daan tayo, no? Hindi ko alam kung habang nasa daan or pagdating natin doon tsaka ko sasagutin, no? Kasi last time kahapon nata nag-post ako sa ating community sa YouTube. Nag-post ako doon na sabi ko let me try doing the video ng question and answer portion. Like for example, yun nga, drop below yung mga questions na gusto niyo itanong sa akin, mga bagay na hindi ko alam kahit anong related, kung magustuhan kong sagutin kung kakayanin naman ay sasagutin ko. So marami namang nag-comment doon. Na yun, marami silang tanong about sa akin, gusto nilang malaman tungkol kay Jasmine, tungkol sa atin, no? And syempre yung mga private information hindi ko na sasabihin. Sige ba, mauna po kayo. So yun lang, yung mga, alam nyo na yung privacy, syempre hindi ko pwedeng sabihin, pero hanggat kaya, no? Hanggat kaya sasagutin natin. So eto lang muna, biyahe lang muna kami kasi medyo malayo-layo pa to. Medyo babakbak lang tayo ng konti lang naman. So tara na mga pare ko, umpisa na natin itong video na to. Ay nako, init sobra. Harap na tayo mga kainan. Parang ano dito parang ayos dito. So sabi ko nga kanina no mga pare ko ay doon na lang tayo sa may office mag-uusap-usap, no? Dahil yun nga yung question and answer. But then again, sobrang init, no? Wala akong mapag-parkingan na maayos at nabutan na rin ng gutom. Tapos init, di ko alam kung anong meron, ba't mainit ngayon, no? Diyan na lang tayo siguro, mas maayos. Closed yung kanilang store. Tagal ko na din di nakakain sa mga ganito. Mahirap tumawid, highway kasi to. Alam, hindi ko sure. Baka hindi open to. Hindi ata open to. Sarado. Kaya masabi ko kanina maganda dito kasi closed talaga, literal na closed. Padaan po kami kuya. Init. Literal na sarado pala. Ito dito, try natin ano mga pagkain nila dito. Pwede na siguro dito. Dito na lang ako. Okay lang po dito. Ay nako, chibog. Alright, so umpisa na natin tong question and answer portion na to mga pare ko. Dahil medyo mahaba-haba at marami-rami yung
katanungan ninyo. Okay, so umpisa na natin kaya Kaloy TV. Ang sabi niya, ano po ang nag-push sa'yo into motovlogging, idol? Alam nyo, dati pa kasi pagka bumiyahe, nagmumotor, minsan mag-isa lang ako, nag-ride. Siyempre, minsan boring sa daan, malungkot. So, nakaugalian ko na magsalita, no? Ine-entertain ko yung sarili ko habang nagmumotor. Minsan kumakanta-kanta, tapos minsan nagsasalita-salita. Nung nag-aaral pa ako, yun, nagme-memorize ako. Nagme-memorize ako habang nagmumotor. Minsan speaking poetry ba yung tawag doon? Basta ganon, doon ako nag-umpisa na mag-vlog, no? Dahil yun nga, dumating na rin sa point na nakapanood na rin ako ng mga nagbo-vlog. Unang-una ko napanood si Mr. J Mac, no? So sabi ko sa sarili ko, pwede pala tong ganito. At the same time, ginagawa ko rin. So bakit di natin subukan, sabi ko. So sana nasagot ko yung tanong mo, Kaloy TV. Susunod ay si Ren Jared Perocho. Sabi niya, paano mo po nakamit ang pangarap mong motor? Shout out from Liliw, Laguna. Alam niyo mga pare ko, siguro ang tinutukoy mong motor ito si Jasmine, no, yung Ninja 400. So ito si Jasmine mga pare ko, bunga ng COVID pandemic. Hindi, alam nyo kasi hindi ko naman kaya bumili ng motor ng sarili ko lang, lalo sa ganitong presyo niya, which is 334 nga. So syempre, pagtungkol sa motor makaka-vibes ko dyan si Airpat, no? At supportive siya masyado sa atin. So why not? Usap-usap kami, sinubukan namin. Dati pa man din gusto na namin magkaroon ng mga gusto lang namin talaga magmotor, pero hindi namin to be specific, di namin gustong magkaroon ng big bike na masyadong like itong Ninja 400. So dati ang minimithi lang talaga namin noon is yung CB400, yung inline 4 na old school. Yun lang talaga yung gusto namin dati. Yun lang yung pangarap namin. Syempre hindi naman biglaan kaya naming maglabas ng ganong laki ng pera. So habang pandemic grabe, so yung pandemic guys, yun talagang lockdown mode, walang gastos, tipid talaga, tipid sa sarili, sobrang lahat katipiran, no? Lahat katipiran, ganoon din siya. So nagtulungan kami para makuha tong bike na to, in short, no? And talagang tipid, di nyo lang alam kung anong pinagdaanan namin, yung sobrang katipiran, lahat save ng pera, save lahat ng sobra, save. And then nagkaroon ng time na na COVID si Airpat natin around June, mga ganun ba, hindi ko alam, basta mid-year last year nagkaroon siya ng COVID-19, naging positive siya sa COVID-19. And we thought na hindi na namin makukuha yung bike ito si Jasmine, na dahil ang target time namin noon is 6 months na mag-ipon. Tapos yun, nagkaroon siya ng COVID, di namin alam na makukuha pa namin to, no? So after nun, nagbumaling siya kasi nasa Abu Dhabi siya so ganoon din ako dito. So yun, sa awa naman ng Diyos guys, no, ay nakuha pa rin natin siya kahit papaano. So sana nasagot ko yung tanong mo, Renz. So sino pa ba? Sabi ni DJ Moto TV, paano ka nagsimulang mag-vlog at sino ang naghikayat sa'yo mag-vlog sa Rev? Di ko talaga kayo matsambahan makita, nasa San Carlos na naman ako kanina. So AJ Moto TV, alam mo, naghikayat sa akin mag-vlog, actually wala. I remember the first time I did my video of motovlogging was kailan ba yun? 2018 turning 2019. Kasi I have yung router ko dati, merong cellphone holder. Ginawa ko yung cellphone holder, lagay ko sa gitna para makuha lang yung harapan ng motor. So nandito yun, tapos nilagyan ko ng headset, sinalpa ko sa loob ng helmet ko yung headset na may microphone. So nagsasalita ako, tapos di ko alam alam ko sa dago, sa Lingayen, doon sa may beach. So yun lang, no. At pagka-review ko, pagka-edit ko syempre magalaw, hindi stable yung cellphone holder ko that time, no. So yun, medyo shaky. And hindi ko lang din alam kung ano pumasok sa isip ko kasi yun nga,
sabi ko sa inyo, sanay na ako magsalita habang nagda-drive. Kumbaga parang kaya ko na mag-multitask, sabi ko. Tas napanood ko sa isang video si Sir J-Mac, no? At mga 2 days yun na pinanood ko siya diretso. Tas sumunod si Breezy Rider, no? Si Raven. At shoutout sa iyo, Boss Rave. At dahil isa ka sa mga naging inspirasyon ko, dahil nakita ko gamit pala niya noon Rusi. So why not, sabi ko, subukan ko yung motor ko, yung modified na NS150 ko. Share ko yung mga binago ko sa motor, kasi that time hindi na stock yung aking motor. So medyo maganda na siya para sa akin. At unusual na yung itsura niya. So bakit hindi ko subukan, baka may manood, sabi ko. So yun lang, pumunta ako ng Lingayen, mag-isa lang ako noon Tapos iniwanan ko si Mr. Reb sa bahay. Tapos di ko alam, nag-record ako noon. Tapos yun, pag uwi, edit, post. Tapos Sir Reb, sabi ni Prince 29 Automoto Vlog, di ko alam kung tama yun Sir Reb, tanong ko lang po kung mag-upgrade po ba kayo sa engine ng Ninja 400. Kung sa engine upgrades guys, no, sa Ninja 400 hindi na. Kung inisip nyo yung ECU reflash, ECU remap, tapos yung mga full system na ganyan, sa mga binago ko ngayon kay Jasmine, wala na akong hihilingin pang babaguhin. Kagaya ng ginawa ko sa NS150 ko dati. Boom, isang bagsakan, setup lang. Tapos wala na, okay na yan, goods na ako doon. Pwede ko siyang baguhin outside looks niya, yung aesthetics niya. Pero gusto ko pa rin yung nandun yung essence ng pagiging stock. Kasi sige, sabihin na natin yung ECU remap at saka ECU reflash. Guys, hindi ko na kailangan ng palakasin pa yung Ninja 400 dahil para sa akin sobra-sobra na yung lakas niya guys, no? Kung pang daily use at pang biyahe lang, kung pang walwalan lang din, okay na ako dito sa stock ng Ninja 400 kasi malakas na hindi ko na kailangan pa yung sobrang lakas. Kaya 400 lang yung ginawa natin. Lalo nung nasubukan ko yung 1000 guys, ayoko na, sabi ko kay Kuya Angelo. So shoutout kay Kuya The Vlog. Ayoko na mag 1000. Okay na ako, goods na ako sa power ng Ninja 400. Sabi ni MJ Damesa, Sir Reb, ilan ang helmets at motor mo? So gaya sabi ko kanina, I have 3 bikes. Itong Kawasaki Ninja 400 at yung Kawasaki Rouser NS150, tapos yung Mio Salty na 2019. So sabi ni Matt Pansoy, may sticker ka pa ba, Boss Reb? Oh yes, lagi akong meron. Yun nga lang, no, yung iba guys kasi nakikita nila ako, nakikilala nila ako nang hindi ako naka-vlog. So syempre that time nakapang casual lang ako na pambahay, pang labas-labas ko lang. So di ako nagdadala ng mga sticker dahil ayoko. Hindi ako nagpe-face reveal kasi ayoko yun. Alam nyo na yun, bibili ka lang sa kung saan, tapos may magpapapicture, tapos sasabihan ka ng Boss Reb. Siyempre ayoko yung ganun guys. Kaya sa mga nakakilala sa akin in person, sa mga na-meet ko na, alam nyo, kinakwento ko yun sa inyo kung bakit ako mag-face reveal. Dahil yun nga, crowded place, tapos biglang may sisigaw ng Boss Reb, pa-picture, ganun. Ayoko ma-feel yung ganun, no? Yung fame, ayoko yung parang feeling ko nakikita ng ibang tao na famous ako. Ayoko yun guys, kasi kaya pare ko itawag ko sa inyo magtutropa lang tayo, magkukumpare lang tayo, kung kaibigan ba, diba? Ganun lang guys, no? So gulat ako dun So yung helmet ko din is meron akong 3 helmet, 4 sana kasi binenta ko yung KYT na NFR. I have my Overtech green na TT course, itong gamit ko sa pang vlog. Tapos itong suit ni Miss Reb, which is yung Marvel edition ng Spider helmet. Meron ding Spider helmet na Recon 1. Tapos sabi ni Ron Martin Gapak, ano ang pinakamahirap na naranasan mo sa pagmumotor bukod sa naubusan ng gas? Pinakamahirap na naranasan ko sa pagmumotor before pa ako magkaroon ng big bike. Nagtatrabaho ako dati sa may Goldilocks sa Dagupan sa CSI Lukaw. Nagtatrabaho ko na, ang gamit ko lang is yung yung diusok na Suzuki X4. Yun yung motor ni Airpat dati. So wala pa akong motor that time, gamit ko yun. Pasok ako ng Goldilocks, crew ako doon. So pag uwi ko, syempre ganito yung biyahe, madilim, wala pang ilaw yun noon. Alam nyo, maraming sakit yung motor na yun noon. Tapos pauwi na ako noon around 10 o'clock ng gabi. Tapos naputol, napatid yung kadena niya. So
ako lang yun time na yun. Tapos madilim yung time na yun. Tapos ako lang, naputol, napatid, kumagat dun sa may swing arm, nag-stop yung likurang gulong. So tumilapon ako. Tapos syempre ayaw umikot ng gulong guys, nag-stuck yun. Hindi ko alam, may truck na pala paparating. So out of nowhere, nabuhat ko yung bike, yung motor na itabi ko. So one of the best experience sa pagmumotor yun guys, no? Ilang oras ako nag-aantay sa kawalan. Ano yun guys, alam nyo yung Divinesia extension going from tawag dito, Lucao intersection to Jollibee intersection ng Calasiao. So sa mga nakakalam niyan, alam niyo yan, paggabi walang ilaw. So tawag-tawag, lowbat pa ako nun, wala akong load. So napakahirap hanggang sa naghanap ako ng tao na pwede tumulong sa akin, nakiusap ako na pwede makichat. So nagchat ako sa bahay, tumawag ako. Yun lang, pinakamahirap yun guys, no? Feeling ko, naawa ko sa sarili ko noon. From that moment, sabi ko, magsisipag ako, sabi ko, hindi na to mauulit, sabi ko. So yun lang, sabi nung isa, si Ivan Church Rider, sabi niya, never ba sumagi sa'yo na umalis na sa sports type and lipat sa adventure type for more relax and long drive, especially may OBR? Pa-shoutout naman na rin boss Ivan Bulilan with my OBR, Jenilyn Barja. Yes po, meron na kasi akong naked sports, yung NS, yung ating naked bike, which is tapos ito si Jasmine Sports, diba? So Sub Gaming, dahil naka mods na nga siya. Plan ko guys mag-adventure bike, pero napag-uusapan namin ni Airpat ngayon ni Tatay Reb na yung CLX na 700 ng CF Moto. Pero kung ano man na maging next bike natin, bukod dito, mas gusto natin yung relax na lang, naked naman, dahil alam ko na yung style ng sports, no? So alam ko na. So yun lang guys, napupusuan namin ngayon CLX na 700, pero hindi pa ngayon guys, hindi pa ngayon. Siguro maybe next year or end of this year, di ko alam. Basta guys, susunod na bike natin yon, yung adventure classic, or basta relax position tayo. Sabi ni JR Galoy, Paps, sa palagi mong pagra-ride, what is the worst na nangyari sa pagra-ride mo, and ano yung pinakamagandang nangyari sa pagra-ride mo? Alam mo ang pinaka-worst, yun nga, nakwento ko na guys yung nangyari before. So ngayon kukwento ko na lang pinakamagandang nangyari, no? So pinakamagandang yung nangyari sa pagbuhay ko sa pagmumotor, yung pumunta kami ng Cavite at ng Pasay ni Miss Reb. So from tawag dito, from Pangasinan, San Carlos, Pangasinan, minotor namin yon Maynila, tapos diretso ng Cavite. Wala akong kaalam-alam that time, kakakuha ko pala ng lisensya ko. Yes, nauna yung motor kaysa sa lisensya. Sabay banat, gabi yun, gabi. So nakwento ko na rin naman to sa mga ibang vlogs natin, so panoodin nyo na lang yun. Basta yan guys, walang kaalam-alam kung saan yung biyahe, wala kaming pera. Bumiyahe kami ni Miss Reb dahil may problema kami noon. Bumiyahe kami pa Maynila, basa-basa na lang ng mga signage. Ilang beses kami nawala sa biyahe, lalo gabi yun, nabutasan pa kami ng gulong. So isa yun sa mga pinakamaganda nangyari sa buhay ko sa pagmumotor. Pagdating namin ng EDSA, kita ko ganito pala ang pagmumotor dito. Tapos yun, singit-singit traffic, doon ko na experience lahat. Tapos dumiretso kami ng Cavite. So yun guys, nakakagan sa pakiramdam pag naaalala ko yung mga pinagdaanan natin sa pagmumotor. So ano pa ba? Sabi ni Carlito Hilo, may motovlogger ba na nag-inspired sa'yo sa pagmumotovlog? If meron, who? Drop kung pwede. Kung hindi, okay lang yon. And ano yung part sa motovlogger na yon na na-inspired sa'yo? Solid Rev from Las Piñas, Carlito Hilo. So motovlogger na nag-inspire sa akin sa motovlog, dati napanood ko lang talaga si Mr. J-Mac and si Breezy Rider, si Raven, no? Siya yung nag-inspire sa akin mag-vlog. Bakit kamo? Si Raven, dalawa kasi sila, si Breezy at saka si Reed. Si Breezy, nag-umpisa pa lamang ako, nag-chat ako sa kanya, nag-message request ako, nag-add friend ako sa kanya. Sabi ko, I'm a newbie motovlogger, keme. Out of nowhere, nag-chat siya sa akin, nag-reply siya sa akin.
napakabait na tao boys, napakabait na tao ni Breezy, alam nyo lang. So yun lang, advices and so on and so forth. So at the same time naka-Rusi siya that time. So sabi ko bakit hindi ko subukan, naka-rouser lang ako, baka sakali na may makagusto din sa content ng mga rouser. So yun lang guys, Breezy talaga. Tapos so bakit si Reed? Bakit din isa si Reed sa mga nag-inspire sa akin mag-motovlog? Kasi si Boss Reed, nakita kung paano yung approach niya sa mga subscribers niya. So yun, nakita ko kung paano siya maging low key at paano yung approach niya sa mga subscribers niya, o paano siya mag-set ng time, maglaan ng oras para mga subscriber, tumigil, makipagkwentuhan sa mga subscribers. So yun. At sabi ni Justin Garcia, saan ka po lumaki, Idol Rev, at sana magamit mo rin yung isang motor mo, yung si Rouser. Idol Rev, sana mapansin mo yung comment ko, Idol Rev, from Santa Rosa, Binmali, Pangasinan. Idol ko si Rev, Justin Garcia. So soon gagamitin natin ulit si Ronda, i-rebuild natin siya. Sa ngayon may mga kulang pa kasi sa kanya, may mga dapat pang palitan. And yun lang, sana ako lumaki ako sa Maynila guys, sa may Pasay, sa Baclaran. And high school, turning college, tsaka lang ako umuwi dito sa Pangasinan. Okay? So yun, sana nasagot ko yung tanong mo kapatid, and na-notice ko na yung comment mo. So Justin Garcia, so shoutout ulit. Okay, so andito na ako ulit sa bayan natin. Marami pang comment marami pa sana so okay na siguro yun guys. Nasagot ko na yung mga dapat kong sagutin. Yung mga pinili ko lang guys, yung mga tawag doon, tumatak sa isip ko, at yung mga nakapansin talaga or nakapukaw ng attention ko. So sana nagustuhan nyo itong video na to ngayon. Sana nagkaroon pa kayo ng knowledge about me and our bikes, at the same time sa ano yung journey natin sa pagmumotor. And as always mga pare ko, this is Mireb. I hope to see you on the next one. Huwag ka pa rin magsusubscribe kung di mo nagustuhan to, no? Ride safe lagi, ingat kayo sa pagmumotor. And yun lang. Ano ba? Like, share, follow sa aking Facebook page. Type nyo lang Rev Motovlog. Pwede nyo akong i-message doon kung ano yung mga gusto nyo sabihin sa akin. Okay? So yun lang guys, maraming salamat sa pagsama na naman sa akin. And this is Mireb. I hope to see you on the next one. And I'll be ending this video in 3, 2, 1. I'm out mga pare ko. Maraming salamat sa panonood. Yeah! Woohoo!